syempre, Sandro, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga balitaan at informasyon. Ngayon naman, sa pangunguna ng Department of Justice ay ginugunita ang National Correctional Consciousness Week. At para bigyan pa tayo ng informasyon tungkol dyan, makakasama natin this morning ang ating very special guest, si Honorable Manuel G. Co, Administrator of Parole and Probation Administration ng Department of Justice. Good morning po. Good morning, Magandang sir. umaga din po sa inyo. Yes. Sir, siguro maganda pong pag-usapan muna natin. Ano po ba itong National Correctional Consciousness Week? Okay. Itong National Correctional Consciousness Week ay itinatag ito dahil doon sa isang Presidential Proclamation 551 no? During the time of President Fidel Ramos, na kung saan ginugunita natin yung itong mga kaganapan dito sa ating yung mga tungkol dito sa mga nagkamali, nagkasala natin mga kapatid na nasa piitan o kaya ay nasa probation. No? At ngayon, nilabas sila sa pamamagitan ng parole, conditional pardon at kasalukuyan ngayon nasa komunidad. No? So ito yung practically ang ginugunita, ito yung binibigyan natin, ipinakikita rin natin sa tao, yung pagsusumikap ng mga ahensya ng ating pamahalaan tulad ng kasi sa Pilipinas, meron tayong dalawang klase ng correction. One is an institutional corrections na kung saan ito ay nakapaloob yung mga jails natin, yung ating national prisons, yung Bureau of Corrections. Ngayon, meron naman tayong sinasabing community-based correction na kung saan nandito yung Parole and Probation Administration. So, itong Parole and Probation Administration, ito yung nagbibigay ng gabay, ng pagsubaybay doon sa mga ipinalaya sa pamamagitan ng parole, conditional pardon, or probation no? ng ating batas, ng ating mga korte. Gusto ko rin bigay ng yung parole natin, ipinagkakaloob yan ng Board of Pardons and Parole. Pag sinabi natin conditional pardon, ang pwede lang magbigay niyan ang Pangulo ng Pilipinas. Yes. No? Okay. Nire-recommenda ng Board of Pardons and Parole. Yung probation naman, ang nagbibigay lamang yan, mga korte natin sa buong Pilipinas. Pero speaking of National Correctional Consciousness Week pa rin po, sir, ano po yung mga lineup of activities na mangyayari po? Meron po ba tayong mga inahandang activities? Lalo na, Sandro, siguro to create public awareness na rin kung ano nga ba talaga yung nangyayari din sa loob. Ano nakapaloob? Isa sa mga ginagawa nating activity, ito continuously na ginagawa, ngayon ay na-highlight natin, yung sinasabi nating jail decongestion program, na kung saan napakalaki ng halaga na ginugugol ng gobyerno sa pagbimintine ng isang bilanggo sa loob ng tan. Halimbawa, tulad ng Bureau of Corrections, no? Ang kanilang budget is 1.3 billion. No? That's an annual budget for the operation of the Bureau of Corrections. Ngayon, sabi ko nga, nung akin tinitignan, yung ating ito kung makikita natin na napakalaki ng ginugugol, sabi nga natin, dapat talagang bawasan natin yung mga nasa piitan na po pwede nang tanggalin o pwede nang ilabas na hindi naman makakasama sa ating komunidad. No? So, ang role ng Board of Pardons and Parole ay napakahalaga dito. So, isa yan sa mga ina-highlight natin sa National Correctional Consciousness Week. Pangalawa, yung sinasabi nga natin na gusto rin namin naman na yung lipunan, yung mga tao sa ating komunidad, tulungan din ang ating mga correctional agencies, ang ating mga yung sinasabing criminal justice system dito sa pagmimintine. Sabi nga natin, although itong apat nating pillars of the criminal justice system, we have the courts, we have the prosecution, yung sinasabi nating law enforcement, at saka yung corrections natin, sila yung nagpo-provide ng legal leadership. No? Pero ang komunidad, which provide the moral leadership, napakahalaga para dito sa... Kaya nga sabi nga, ito sa pamamaraan din, hikayatin namin yung ating mga kasama na maging volunteers din. No? Kaya sa Parole and Probation Administration, meron kaming 12,500 plus na volunteers probation aid. No? Na kung saan, ito yung tumutulong doon sa ating mga parole and probation officers natin sa buong Pilipinas. So maraming activities yan, jail visitation, may mga medical missions all over the country na ginagawa. At gusto ko rin pabatid, no, hindi lang National Correctional Consciousness Week na ginagawa ito. Continuously, ginagawa natin ito doon sa buong Pilipinas. Kasi dito sa Parole and Probation Administration, may mga sangay kami
all over the country sa mga city and provinces. Yes. Maganda siguro nakita natin dito, Dayan, parang nabibigyan pansin at natutulungan yung ating mga kapatid na kumbaga ay tinatry ng i-reform at ayusin siguro yung kanilang mga mali at yung kanilang buhay. Kumbaga ito parang meron na silang halfway, they're halfway to getting back to the right track, and then at least natutulungan nga sila So, at more of- naaalalayan. Ito yung pag-respond or way ng government na matulungan sila, most especially for their, yung rights nila din. Yes, yes. At ang maganda rito, may mga nagmo-monitor at may mga nagvo-volunteer. Yes. Pero sir, ito po, pwede po natin pag-usapan yung kumbaga yung difference ng mga parolees, yung mga pardonies. Paano po ba nag-work ang yung ganitong system sa ating bansa? Kasi hindi po naiintindihan yung mga exact specifications kung for each Okay. Isimulan natin doon sa probation. No? Yung probation, nagmula po to sa salitang probare. No? It's a Latin term which means to prove. So ang isang naakusahan, napatunayan nagkasala, ang kanyang penalty ay hindi higit sa 6 na taong pagkakulong. Wala siyang, kung meron man siyang previous conviction, yung kanyang previous conviction niya ay not more than 30 days imprisonment or a fine of not more than 200 pesos. At saka ang crimes niya is not related to crimes against national security. So, siya ay bibigyan ng pagkakataon ng korte na palabasin. Okay? But under the control of the court and under the supervision and rehabilitation program of the Parole and Probation Administration. Yun ang unang natin, yun ang unang klase ng ating kliyente. Ikalawa, yung parole naman, meron tayong sinasabing indeterminate sentence law na kung saan ang ating husgado, ang ating mga korte, nag-i-impose, pag violation of the revised penal code, nag-i-impose siya ng penalty na merong minimum sentence at merong maximum sentence. No? So yung minimum and maximum, depende yan doon sa sinasabi naming modifying circumstances. Either nagpapababa, mitigating, or aggravating circumstances. So depende. So kung na-serve na nila yung pinaka-minimum sentence nila, halimbawa, yung sinasabi kong 4 years to 8 years, na-serve na nila yon plus yung sabi nga natin, binawas na yung good conduct time allowance nila, sila ngayon ay eligible for parole. Ngayon, sa parole, titignan, bago sila bigyan ng parole, titignan din ng ating Board of Pardons and Parole kasi nag-grant dito ay ang Board of Pardons and Parole. So titignan din kung pag siya ba'y pinalabas, mayroon siyang uuwian. Okay. Pag siya pinalabas ba, hindi ba malalagay sa alanganin ng ating komunidad? So, at saka kung yung behavior din niya sa loob, titignan din natin yung bang behavior niya ay, yung training niya sa loob ay tama na ba para pag nilabas siya, hindi siya magkukumit. Kumbaga yung At hindi conduct niya gagawa at ng morals niya, kahit niya anong uulit. masama. Oo. Pero speaking of, sinabi nyo nga, sir, yung uuwian, ano naman po itong tinatawag na halfway house? Dito yan pumapasok para sa mga parolees. Ano po ito? Itong halfway house natin ay yung isang institusyon, no, na yung mga ating mga parolee, yung ating mga released prisoners na walang uuwian. So pansamantala yung kanilang pag-i-stay sa halfway house. So habang nandoon sila, bibigyan sila ng yung sinasabi nating yung skills, bibigyan sila ng sinasabing economic skills, yung ating livelihood skills, no. Bibigyan din sila ng mga counseling, bibigyan sila ng yung sinasabing socialization program dito sa halfway house. Kaya nga ako nagpapasalamat nga at ito nga ay aking gusto ring i-air, no, na yung Sikatu na First Baptist Church dito sa atin sa Quezon City. Nagkaroon po ng signing of memorandum. Yes, the memorandum of agreement na kung saan nandun ang Board of Pardons and Parole as one party, ang Parole and Probation Administration as one party, and then the Sikatuna First Baptist Church as yung pong doon sa MOA natin, na magtutulong-tulong kami kasi ang Sikatuna, sila yung magpo-provide ng temporary residence and then the other programs habang inaayos pa ng mga parole probation officers natin yung pagbalik nila doon sa pamilya. Kasi minsan, ang isang bilanggo, kung halimbawa 20 taon na nasa loob, hindi niya na alam kung saan siya uuwi. So talagang totally, para bang blanco yan na hindi niya alam ang gagawin niya. Parang start from scratch, kumbaga. Yes. Kaya nga ito yung ating na nagpapasalamat kami dito sa Baptist Church na ito na nag-response sila doon sa aming yung hinihingi, no, na kami ay tulungan pagdating dito.
Pero in contact pa rin ang ating mga parole probation officers na magmo-monitor, Magmo-monitor na sa makakandak ng surveillance. So, Pero sir, kamusta po? Marami na po bang mga parolees na nandun po ngayon sa halfway house? Or marami na po ba tayong... kasi simula pa lang ito. Simula pa lang. Pero ang sabi nga ng ng First Baptist Church, ang Sikatuna First Baptist Church, na nasa ilalim ni Attorney Mena Taganas, no? Siya yung pinaka-administrator, ay meron na silang mga paroli doon na nandoon, no? Na naging pastors na rin nila. Wow! Kaya nga sabi nga namin, napakaganda nito. At least kahit pa paano, magkakaroon ng parang new leaf in life for these people. Pagbabago sa buhay nila. Sir, aside from this particular na halfway house, marami pa po ba tayong mga ibang halfway houses sa ating bansa? Actually, yung ating mga halfway house, although hindi talagang complete na halfway. Ito lang ang first time na NGOs na nag-respond sa atin, na hindi gugagamit ng pondo ang gobyerno. Ibig sabihin, itong First Baptist Church, may sarili silang source of funding, may sarili silang pamamaraan o yung mga resources nila, tutulong sila sa gobyerno kung paano maiaayos itong mga taong ito na maibalik muli sa dati nilang landas, yung sa mabuting daan. Napakagandang proyekto at programa kasi hindi lang basta pag nagkasala ka o nagkamali ka, papabayaan ka na. Kahit pa paano, kinukonsider ka pa rin as a tao. Talagang na inaalagaan may chance ka pa rin magbago Oo. at palitan nga at i-right yung iyong mga wrongs. Natutuwa ako dun sa halfway house na proyekto nila kasi tama nga naman si Sir, kung ang tagal mo nang nakulong siguro kahit 5 years yan, talagang ang hirap na makarecover. Kumbaga, isipin mo Wala na lang kang trabaho eh. Wala kang trabaho and then parang ligaw na ligaw ka na sa mundo kasi ang dami ng pagbabago nangyari sa kahit nasabi mo 5 taon nga lang yun. Pero sabi nga nila, there's always a second chance. Yes, at yun nga, at maganda nakikita natin na pwede talagang magbigyan ng second chance lahat nating mga kababayan. Pero syempre, sir, may mga future plans pa po ba tayo or do you have any last message to our viewers? Siguro ang gusto ko lang bigyan ng pansin ng husto. Ang Parole and Probation Administration at ang kabuuan ng correctional institutions, mahalaga ang partisipasyon ng ating komunidad, ng ating mga civil society, non-government organizations, sapagkat ito yung nagbibigay ng, sabi nga natin, ng lakas, no? Tumutulong dito sa mga ahensya nito. Kaya nga itong Correctional Consciousness Week, bibigyan ko pa rin pala ng importansya, nire-recognize din namin yung mga efforts ng ating volunteers na sinabi ko. Mahalaga po yun, no? Persons na nagbo-volunteer sa atin, meaning these are citizens of the Republic, hindi binabayaran kahit isang pusik. Wow. And they Pero yung extend their dedication help. po talaga Yes. nila makatulong. At saka yung ating mga parole probation officers ngayon na talagang medyo, sabi nga namin, underman kami. All over the country, we are only 900 plus. No? Ang aming kliyente is around 43,000 all over the country. So ang sabi nga, tinitignan namin, it's 1.75, one personnel, 75 clients yung aming sinusupervise. And we have only 30 days, no? So sabi na, saan namin kukunin yung ibang So talagang very underman, no? Underman ang ating parole and probation. But anyway, with the help of the volunteers and the community, ay kasi yung volunteers natin 24/7 nasa komunidad sila. That's why we also encourage yung mga viewers natin kung gusto nila mag-volunteer at makatulong. Oo, kailangan din pala kasi ng tulong. Kasi kulang na kulang pala yung tao nila. Yung volunteers natin, binibigyan din natin ng appointment. Okay, ang nag-a-appoint dito, yung administrador, meaning ako nga, then ina-attest din ng ating Secretary of Justice. May qualifications din po tayo. Meron. Tinitignan din namin kasi nga, unang-una, ayaw din naman namin, sabi nga, baka may gamitin lang kung saan. So, at yun na atin, kumbaga, bine-verify din natin yung background niya, nakakandak rin kami ng background. Sir, last na lang kung saan po kayo siguro pwedeng puntahan or may website po silang pupuntahan just in case may mga boss tayo na nanonood ngayon na gusto nila pong mag-volunteer. Yeah. Yung ating pong tanggapan, nandito po sa merong Nia Road, no? Corner East Avenue, Diliman, Quezon City. Ito po yung DOJ Agencies Building. Kung makikita, ito po yung katabi ng Land Registration Authority within the compound of the Land Registration Authority. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Honorable Manuel G. Go from Department of Justice. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Maraming din salamat po.